Welcome to the Medyo Serious Talk Show with me, Red Oliero. Ang challenge natin dahil bagong taon na, New Year's resolution sana ng mga politiko, ayusin nyo yung budget nyo. Lalo na andito ang ating guest natin, former Commissioner on Audit, Ma'am Heidi Mendoza. Welcome po sa Medyo Serious Talk Show. Studio applause. Wala kaming studios. Wala kaming audience. Hello, hello. Hello. Excited ako, Red. O, di ba? This is my first guesting at syempre talagang kabang-kaba na hindi ako nakakain ng lunch. Kabado mo ba sa lahat ng mga kino-call out mo? You call out politicians for a living? Hindi ako kinakabahan dun eh. Mas kinakabahan ako kapag kaharap ko yung mga katulad nyo Yeah. na sa tingin ko ay napakahalaga yung tungkulin na ginagampanan dito sa social media. Well, thank you po, ma'am. Kasi ngayon, na-put on the spotlight, no, ang funds ng mga politiko natin. Lalo na ngayon, may ongoing pa ba, yung mga Quadcom hearing, mga ganong klase, na sinisilip yung mga iba-ibang confidential funds, lalo na sa Office of the Vice President ngayon. So, dinala namin kayo to chime in since matagal yun siyang ginagawa. Ginagawa yun siya for UN before sa Office of Oversight. Ang ganda ng Services. pangalan eh. Oo. Pakialamera. Tapos parang yung oversight pa din, nag-oversight ka lang, parang kunwari hindi sinadya, no? Parang ganun. Okay, so kapag let's i-lay out lang natin yung proseso sa mga tao, no? So we have a commission on audit. Mhm. Sige, kayo na lang magsabi. Ano bang ang purpose ng commission of audit? Okay. Ang Commission on Audit, ang tawag na sa ibang bansa ay SAI Mhm. or Supreme Audit Institution. Okay, okay. Ito lang yung nag-iisa at pinakamataas na komisyon Mm. na in charge sa yung pagpo-promulgate ng accounting and audit rules. Okay. Kakaiba ito sa bansa natin kasama yung accounting Yes. kasi wala tayong Office of Controller. Now, kasama rin sa tungkulin or mandato ng COA yung tinatawag nating pag-prevent o pagpigil sa mga hindi tamang paggastos. Yung mga Okay. So tipong- preventive din. Oo, pagwawaldas. Yes, Ayan. yes, yes. Kaya sabi nga natin, totodasin natin ang mga waldas, di ba? Ano nga, let's i-expound natin yan. When you say prevent ng pagwawaldas, anong mga sinasabi natin sa mga Una, bahagi nung tinatawag nating mandato na ma-prevent yung tinatawag nating hindi tamang paggastos ng pera ay syempre meron tayong mga tinatawag na policy making muna. Yes. Doon muna sa tsaka strengthening ng internal control. Yes. Yung parang sasabihin natin na, dapat ang cash advances ay gagamitin lang kung talagang kailangan and then kailangang i-liquidate. In other words, Yes. meron kang mga policy para medyo maingatan mo yung pera ng bayan. Pero meron din tayong function sa Commission on Audit, yung tinatawag nating, tinitingnan din natin yung kita. So both on the revenue side and on the expenditure side. Yes. Sa revenue side, ang tinitingnan natin yung complete na revenue audit. Anong titingnan? Hindi lang yung magkano ang nakolekta ng BIR or magkano ang nakolektang taxes, etc., income. Kung hindi, ito ba ay tama? In Yeah. other words, hindi lang yung pag-record, Yeah. pag-report, accounting. Ang pinakamahalaga yung tinatawag nating assessment. Di ba, Red? Yes. Tama ba yung pag-assess ko ng dapat na bayaran kung ako BIR? Naman. I think yung sinasabi nyo, basically, hindi lang papakita kung nagwawaldas sila ng pera, Pati yung- kundi yung tamang pagwaldas or tama rin na, I guess, yung pagkuha ng revenue nila, no? Oo, Parang oo. ganun. So, okay, ito medyo loaded question, no? Para masaya lang. Para masaya. Sige. Sige, masaya naman tayo. So, kunwari, out of 100 na audit, umabot bang ganun yung number? Ang na-audit ko, personally. Hindi, actually, ang ino-audit natin taon-taon, napakarami. Kasi napakarami nating ahensya. Yeah, oo. At ang bawat ahensya, may meron pang mga, attached agencies, meron Yes, pang yes. mga bureau, di ba? So, napakarami nating ino-audit. So, the task is to basically everything. Everyone. Ang revenue at expenditure. Tapos may policy You are making. a commission or yung office nyo is like how many auditors kayo doon? Nung panahon ko, umabot kami siguro ng mga 8,000 hanggang 15,000, ganyan. Wow. Pero ngayon, konti na lang ulit. It's fluctuating, I see. Nung panahon namin, nag-recruit kami talaga ng marami at nagbukas tayo ng door doon sa mga
mga taga-SGV, mga taga-other auditing firms para, di ba, Oo. maglingkod sa bayan. Tama. Oo. And then they would take on how many per year kaya? Unang-una, meron tayong residency audit. Yung residency audit, yung resident auditor na andun sa ahensya. Gets. So kung ilan ang Hindi siya ahensya outsourced. nandun, oo. Meron din tayong team approach. I see. Yung team approach, parang magki-create ka ng isang team, ipapadala mo kasi halimbawa may fraud allegation. Kailangan hindi siya taga-ron, di ba? Okay. So pag sinabi natin 8,000 hanggang mga 15,000, minimum of 8, maximum of 15, kasama dyan yung tawag nating non-audit personnel, di ba? Yung support staff pa. I see. Oo. Pero siguro ang pwede nating i-highlight dito ay parating kapos yung ating manpower. So kulang Oo. pa rin. Okay. Ay, sa gagaling ba naman? That's what I'm trying to arrive at, di ba? Oo, sa gagaling. Sabihin natin, out of 100 or out of 10 na lang, para mas madali. Out of 10 audits, out of 10 na nasilip nyo and everything, alin ang stellar and not so failing grade? Mga ilan, Kumbaga, oo. kailan ang bagsak? Ito depende sa types ng audit. Okay. Kaya hindi natin masagot. Pero isa-isang tabi, isa-isang tabi Sige, muna sige, natin ito. Kung ang pag-uusapan natin ay parang larangan lang ng paghahawak ng pera. Oo. Medyo sasabihin natin na pwede natin i-classify. Among corporations, medyo maganda ang usapan. Kasi mga government corporations, meron niyang mataas na internal control. I see. Oo. Pagdating sa local government, pwede mo nang hulaan. Ito yung nasa unahan ng paglilingkod, Ryan, on the front line. Yes. So, at sabi natin, ito siguro yung pinaka-politicized. Tama ba ako? Oo. Hella politicized. Pero, meron akong gustong i-highlight naman dyan. Meron din namang mga pangilan-ngilan ng mga LGUs na sasabihin nating mahusay sa paggamit ng pera ng bayan. Pagdating sa national government, meron tayong mga pwedeng na may mga risk-prone. Yung risk-prone? Mga DPWH, diba? Yes. Mga Bureau of Customs, mga DITC, mga malalaking project. So, all in all, personally, kung akong tatanungin, base sa mga na-audit na makikita natin na napakalaki ng suliranin pagdating sa tamang paggasta ng pera ng bayan. Okay. And meron bang avenues or things na ginagawa just to correct those? Okay. Marami. At ito yung pwede natin tingnan. Ang pinakamadali na ipinopropose natin ay pag-aralan yung mga tinatawag nating recurring findings. Magawin natin medyo mas madaling maintindihan. Yung bagang taon-taon nila ay laging ito ang sinasabi. Oo nga. Ano baga naman? Parang kailangan bang i-memorize yan? Same story every year, no? Okay. Ayun. Tingnan natin yung recurring findings. Tapos sabihin natin, Red, parang ano ang sentro nito? Ano ang ugat nito? Kasi kung nag-o-audit ka at nakikita mong parang paulit-ulit, dapat challenge yan sa auditor. Sabihin natin, ano kaya ang punong ugat nito? Ano kaya ang simulain nito? Kasi titingnan natin, meron bang maling sistema? Tama. Kasi baka pag nakita natin kung ano yung ugat nito, ano yung mga tinatawag nating indicators, at ano yung causes talaga, doon sa sentro ang ating rekomendasyon. So, isa yun. Pangalawa, humihingi talaga tayo ng tulong. Nagsusumigaw ako. Kaya nga ito yung sinasabi ko long before I filed my candidacy, di ba, Red? Ito na yung ginagawa ko, di ba? Dahil kadalasan, hindi binabasa ang audit report. Patunay. Di ba, recently, naringgan natin yung PhilHealth. Meron daw cash, di ba? At nung tinanong ang presidente, di ba, sinang-ayunan pa niya yung zero budget para sa PhilHealth na subsidy, di ba? Pero yung annual audit report ng ating team sa PhilHealth nagsasabi, ay yung 2 years requirement nga, hindi natin nasapat in terms of the reserve fund, paano natin sasabihin may excess cash, di ba? So ang tanong ko, ang presidente, ang Speaker of the House, ang ng Senate President, Lord, sila may kopya ng annual audit report. Pati yung head ng PhilHealth, kaway-kaway. So, binabasa ba yan? Binabasa? Deliberately hindi na-process yung information? Baka nagkaroon ng oversight? Oo, tama ka. At ang tanong din natin siguro, at ito naman ay mahirap na tayo nagtuturo lang, di ba, Red? Siguro tinitingnan din natin,
ito yung challenge in communication. Kaya gustong-gusto ko mag-guest sa'yo at excited ako. Iba kasi yung pamamaraan nyo ng Sige po. paglilinaw at pamamahagi, Oo, pagbarya ng ina-explain mensahe. namin sa mga engot na tulad ko. Hindi naman, Very hindi easy. naman. Okay, okay, go. Ito yung mas Accessible. tumatawid. Yes. Okay. Ang kadalasan din kasi may mga technical na ginagamit. Kaya may nagko-comment, napaka-exasperating naman makinig dyan kay Heidi. Ang haba-haba. Pinipilit ho kasi nating baryahin at ipaliwanag sa ordinaryong mamamayan. Halimbawa, Red, pag sinabi nating the 600 million could not be accounted for. Yeah. Sasabihin ka agad ng ibang journalist or ibang hindi ko nila lahat. Yeah. Ay nako, ibinulsa. Lalo na yung mga babasa. Kasi Pero ang nawawala. sinasabi lang natin sa could not be accounted for, posibleng hindi nila na-submit ang mga kailangang paliwanag, hindi nila naibigay ang mga kailangang dokumento, or may prosesong hindi na kumpleto. So meron tayong mga technical na tinatawag nating audit jargon. Paano ba natin tatagalogin yan? Na kung minsan, mga terms. Mga oo, ganun. mahirap maintindihan. Yeah. At sa tingin ko, dito nagkukulang ang komisyon. I'm looking at the practice ng GIO sa US. Ito yung counterpart ng COA. Alam mo, Red, naiingit ako sa kanila. Recently, lagi kong dinadalaw yung kanilang website. Alam mo, meron silang tweet. Ay, hindi na pala tweet. X na. Ako, X dyan. Hindi ako marunong yan. Meron silang tweet. Tapos nakatweet sa kanila, halimbawa, tinitweet nila yung gist. Yung yung information na dapat malaman ng mamamayan. Maganda. So that creates the interest and therefore, kailangan basahin, di ba? Tingin ko, tulog tayo dyan. Hindi natin siya nagagawang interesting. But also because, yung audit is a formal process. At nakita ko sa aking karanasan, meron tayong tinatawag na formal and informal process ng pagsingil ng pananagutan. Sa atin, pinapagana pa lang natin yung ating informal processes. At yung formal process naman, kadalasan, nai-stuck sa bureaucracy o doon sa ng ating justice system. The proverbial red tape. Kaya hindi tayo makakatch ng proverbial big fish. Big fish. Yan, gaya-gaya ako sa word mo. Ito, paano ba yung proseso ng pag-audit? Like, yan, kunwari, it falls on your lap na sabihin natin, okay lang ako yung audit si ex-office o anong ahensya. Paano nangyayari siya? Okay. Una muna, syempre, kung revenue side or expenditure. Sa revenue side, sabi ko nga, yung kompletong revenue audit, tinitingnan mo yung assessment. Tama ba ang pag-assess na ito ang dapat ibayad? Yes. Tapos, tama ba yung nakolekta? Okay. Yung nakolekta ba ay naideposito? Yung nadeposito ba ay na-record? Okay. Nagkaroon ba ng accounting? Ayan, ang tinitingnan sa buong audit. Pagdating sa expenditure, may iba-ibang audit. Meron tayong financial and compliance. Sa financial, nag-i-express tayo ng audit opinion. Okay. At kung nasunod ba yung mga batas at nai-present ba ng tama ang financial statement. Batas nga naman. Oo. Pero meron din tayong mas interesting. Ito yung tinatawag nating fraud audit. Okay. Okay. Paano natin inaalam ang fraud audit? Ito karalasan ay minsan nire-request ng house. Pero pwede ring i-request ng ordinaryong mamamayan. Talaga? Okay. Kunwari ako, pwede kong... Pwede po. So kapag binasa po yung request, dapat ho doon meron tayong tinatawag na matters of potential audit significance. Parang may ka-audit pa dito. Audit ba ito? Ayan, oo. So pag nakita natin na may ka-audit, manggagawa tayo ng audit plan. Okay. Parang plano lang, no? Tapos nandun yung audit objective. Ano yung gusto mong tingnan? Gusto mo bang tingnan kung totoo ba yung allegation? Gusto mo bang tingnan kung meron bang misappropriation? Tama. Okay. Pagkatapos, in other words, sa usapang kalye, may kahina-hinala ba? May naaamoy ka bang kakaiba? Ayan. So, yung iyong audit objective. Manggagawa ka ngayon ng iyong audit procedures. Okay, Ayan. Paano mo gagawin yan? Kunyari, pupunta ka sa ahensya, kakausapin mo yung mga officials, meron kang tinatawag na initial conference. Ayan. Sa initial conference, ipapakilala mo ano yung audit natin, ano yung proseso, at sa management naman, sasabihin nila, ito yung mga taong kakausapin ninyo, ito yung mga information, ito yung go-between natin. Pagkatapos nun, in the process, nakakita ka ng parang merong hindi tama. Pwede kang mag-issue ng audit observation. Ayan. Yung audit observation, ito yung parang paunang pahayag mo na, teka, parang meron akong nakitang hindi tama. Okay?
Tapos yung management, yung ino-audit mo, bibigyan mo ng pagkakataong sumagot. Mm. Minsan 3 araw. Parang love letter ba? Tagal ah. Oo. Maikli yun. Talaga? Kadalasan nahingi pa ng extension, di ba? Ganun ba? Pero tunay ka, kung wala ka tinatago, Oo matagal. nga naman eh. Oo, parang, di ba, ito na yun. Di ba? Oo. Pagkatapos pag-issue ng audit observation, nakita mong, meron lang pala silang hindi na ibigay na information. Mhm. Meron lang silang hindi na ibigay na dokumento. So, hindi na siya magiging part ng audit report mo. I see. Okay. Pero kapag yung iyong audit observation ay parang nakita mo na hindi tamang naipaliwanag and then hindi naman masyadong pwede mo siyang bigyan ng audit suspension. Ang notice of suspension, parang sinasabi mo dito, hindi pa ako nakakasiguro. Kunyari ikaw, nagpunta kang Canada, public funds ang ginamit mo, hihingan kita ng ticket. Tama. Hihingan kita ng certificate of appearance. Yes. Pagtingin ko nung travel, sabi ko, Red, bakit wala kang copy ng ticket? Oo nga. So, suspension Wala tatak yung muna. passport mo. Oo, suspension muna. Pero pagbalik mo, sabi mo, ay, actually, naiiwan ko pala yung ticket ko dun sa bag. Eto na. Okay, Yeah. so wala na. Okay na. Pero pag hindi mo pa rin nabigay, magmamature siya into a disallowance. Yun po yung ating tinatawag na kompletong process ng audit I see. at audit action. Pero ito po, para sa tinatawag nating due process, Yeah. meron tayong tinatawag na adjudication. May review process. Baka naman sumobra ang auditor. So kanyang after nyo audit in-audit, action, ino-audit din yung auditor. Parang Hindi naman gano'n. ino-audit. Review din. Parang gano'n. Nire-review lang yung kanyang action. Okay. Hindi ba siya nagmalabis sa paggamit ng kanyang kapangyarihan? Grabe. Siya ba ay nag-comply sa Okay. tinatawag nating mga standards and procedures na natimbang ba ng mahusay ang panig, ang magkabilang panig? Tama. So yun yung tinatawag nating appeal process. Yes. And then kapag umaakyat yan hanggang Supreme Court. Wow! Talaga? At dito na i-issue yung notice of final execution. I see. Pero sabi nga natin, ang mahalaga, naiintindihan ng tao, mamamayan, at yung mga lingkod bayan, ang kahalagahan ng may tumitingin. Tama, yun nga. Kung paano ginagamit ng Actually, tama yung kahit pera. ako, alam kong tinitignan siya ng Commission on Audit, pero hindi ko alam na ganyan yung proseso. So Oo. ngayon, nalaman ko na, okay, so for it to arrive na pag sinabi ng COA na, okay, ito yung report ko, medyo pangit, 'di ba? Bago makarating yun doon, No, mahaba ang proseso. ibig sabihin, ang dami nang tumingin, nag-back and forth pa kayo. Nakalimutan ko nga, may exit conference pa yan, di ba? May exit conference pa. Pag-uusapan pa natin, di ba? So bago talaga magawa yung report, ibig sabihin, marami kayong chance na, i-prove mo to, back and forth, ganyan-ganyan. May biro ako dyan, Red. Sige, go. Sabi ko, ang audit report, parang break-up letter. Naks! Masakit. Pero, kailangan harapin. Di ba? Yan yung ating biro dyan. May break-up letter yan. Kapag nangyari, pag nag-arrive na doon sa that very formal conclusion, yung report na binibigay ng Commission on Audit, ibig sabihin, nagkaroon na ng time, multiple times, yung tao na ino-audit. Series of review. Yeah, can actually really just make it right and then make Para it sa go away. relationship din, di ba? Oo nga, mag-usap. Kung magbe-break tayo, di ba, ilang beses tayo mag-a-attempt, tatawagan kita. Tama. Red, pwede ba mag-usap tayo? Tapos hindi ka pa ready sa usap, magsiset ka ulit. Tapos sabihin mo, siguro patapusin muna natin ang Pasko. O, di ba? Yung ganyan, di ba? Gawa muna tayo ng space. Yes. Tapos saka mag-usap tayo ulit. Yes, Ganun. okay. So yun ang proseso. And then finally, mag-iisip kayo, how do you move forward? O, di ba? Gano'ng katagal yan, ma'am? Mahaba yung proseso. Kasi yung actual appeal process ang tawag natin dyan, up to 180 days. O, Okay. diba? Ang haba, ano? Okay. Pero ito yung ipupunto natin, no? Hindi kailangang hintayin yung 180 days. In fact, yung panahon ni dating Ombudsman Simeon Marcelo, kinakasuhan na kaagad sa Ombudsman. Talaga? Kahit nasa audit report pa lang. Kasi nga, meron naman tayong tinatawag na fact-finding. Yeah, may Imagine, facts, Red, kung hintayin natin yung 180 days, hindi nga yung natutupad, Tama, yun nga. di Baka ba? may nangyari pa. Iba, nagkalimutan na. Hindi ka maniwala. Minsan nalulungkot ako. Yung kasuhan, Yeah. minsan yung accountable officer, naaawa na ako. Pagdating sa court, ang tanda-tanda na niya, hindi na makapag-sara ng zipper, di ba? Tapos parang ako nakatitog doon. Panay pa yung buklat mo ng audit report, di ba? Dahil nakalimutan mo na. So ganito kahaba yung proseso, pero ina-assure natin na pinakinggan natin yung both sides. Tama. Para yung due process is, talagang tama, di ba? Hindi lang, kumbaga parang, ito, kalabang ko to, pinasilip to, tapusin na natin. Di ba? Kumbaga Parang sa ganun. relationship, parang bago kayo mag-move on,
nabigyan nyo ng pagkakataon na silipin, balikan, tingnan at bigyan ng karapatan, irespeto ang karapatan ng bawat isa, lalong-lalo na nung ino-audit, na ma-present niya kung ano yung kanyang side at yung ibang documents. Dahil nga nasa commission kayo on talagang before, commissioner kayo ng COA. 10 years ago na. 10 years ago na. Tagal na pala. Oh my. Oo nga. So parang pag kayo sumisilip ng mga bagay, 'di ba, meron kayong access to it. And then ngayon matunog na buzzword ngayon sa mga tao is confidential funds. Pag sinabi bang confidential funds, ibig sabihin kayo din wala kayong access doon. Honesty system lang. Actually, ganun. gusto kong i-correct yung sasabihin mong may access ka doon. Wala na akong access the time na iniwan ko yung commission. Oo nga pala, sorry. Oo, The commission on audit ba has may access? Oo. Oo, may access sila dyan. Oo. I see, okay. Oo. Pero may ibang opisina na naghahawak ng confidential funds. Oo, At ating uulitin, may ibang uri ng audit ang sumasakop sa confidential funds. Okay, Sa okay. Intel and confidential funds. I see, okay. So, para saan siya? Ito, babalikan natin Oo. yung... Kumbaga parang ang baffling is like, why do we need such funds na, di Ayan. pwede silipin to. Oh, Parang sige, ganun. sige. Yeah. Ayan. Ito yung mga tipong feeling ko talaga, nanay mo ko. Alam mo yung mga panahong taghapon? Yung Cold War naman. Ako yung representation ng mga taong napakawalang alam sa nangyayari sa bukod bansa. Hindi naman taghapon. Yung mga tipong Cold War. Ano? Di ba? Nag-uunahan ng Russia at America. Tama. Diba? Space Yung, race. So, parang naisip nila, teka, paano? Halimbawa, nag-invento ako ng missile or something. Yes. Pag siyempre, bibili ako ng mga kasangkapan para gawin ko. Ano? Mag-hire ako ng talent para gagawa nun. Kapag may resibo yan, na makikita ka agad, malalaman ng kabila. malalaman ng kabila. Okay. Hindi naman natin sinasabing hindi pwedeng makita. Oo. Meron lang tayong maingat at sensitibong proseso, di ba? Kasi magkaiba Sa Confi and Intel, ito'y dinadaan sa cash advance. Hindi katulad ng regular expenses na may resibo ka muna, may delivery, and then may purchase order, no? Tama. Purchase order na pwedeng kontrata, pagkatapos may resibo, may delivery, saka babayaran. Yes. Ito may cash advance ka. Okay. And then isasubmit mo yung liquidation. I see. Paano mo ginamit? ginawa. Yun. So, doon sa puntong yon, nire-recognize ng komisyon at ng ibang ahensya na kasali doon sa nag-draft ng Joint Circular 2015-1, Yes. yung pangangailangan na parang balansihin natin yung tinatawag nating flexibility and accountability. I see. And let me point out, hindi lang ito dito sa aspeto na to. Uh-huh. Kapag tayo nagkakaroon ng disaster, kailangan din nating balansehin yung flexibility and accountability. Bakit? Bibigyan kita ng example. Nung nagkaroon ng Typhoon Yolanda, no? Nakapila yung mga tao. Sabi nung mga nagdi-distribute ng relief, pakihanap po ng ID para malaman na taga rito kayo. Nagmura yung tao. Sabi ganyan, nalunod yung bahay namin, hinahanapan na kami ng ID. Pangalawa, bago ho kayo bigyan ng damit, kailangan ho nating i-classify yung damit. Class A, Class B, Class C, kasi kailangan i-record. Nilalamig na po kami at basang-basa ang damit namin. Emergency So na. ito ho yung maselang tungkulin ng ahensya, katulad ng Commission on Audit, at ibang ahensyang nabigyan ng tungkulin ng pamahalaan at ang mamamayan. Balansahin mo. To what extent are you going to ensure that there is accountability, Yes. but in a way na tinatawag nating hindi mahahadlangan. Yes, the service. Yeah. Yung pinakang Objective. Yeah. objective, tama yan, pinakang objective, ano? Oo. Pumutok ang bulkan. O kailangan mong i-resettle yung mga tao. Tama. Pero kailangan pipirmahan mo. 9 na taong pipirma para makapagkuha ng gasolina. O, diba? So, ito yon. Ito yung punto natin. Gets. Yung flexibility and accountability. Hindi natin pwedeng isakripisyo yung accountability. Okay. So kumbaga parang given the flexibility that you have because you have these confidential funds, dapat meron ka ring accountability for it. Kunwari, kaya ganito ang audit ito kasi nabigay ako ng kumot sa mga nagbigay ako ng sa mga dating rebelde. Nagbigay ako ng mga sa mga nasalanta, di ba? Parang hindi ganun. pwede pag confidential funds. Ay, di ba? Hindi pwedeng pag nasalanta. Kailangan surveillance operation related to the mandate. Magkaiba yon, disaster audit at magkaiba yon. Oh, wow. Okay, ang dami. Sobrang daming... Pero isa yung sasabihin ko doon, and I think ito yung nawawala sa atin. Yung pagmamalasakit, dahil pera ito ng bayan. Doon sa joint circular, di ba lagi sasabihin, wala naman palang ano yan eh. Walang binatbat, walang base, yung mga term nila. No?
Pero pag tinignan natin, doon nakadiin yung sinasabi natin na tungkulin o responsibilidad ng head of agency na ikaw ay magtukoy o manggawa ng tinatawag nating pamamaraan upang ingatan ang pera ng bayan. So, ang ibig sabihin, kung ikaw ay lingkod bayan, hindi ka lang mananaya sa anong sinasabi ng batas. O anong sinasabi ng presidente mo. Di ba? Tama. O anong sinasabi ng speaker, for that matter. Tama. Kung hindi, kailangan yung kusang palo. Tama. Yung malasakit. Yes. Hindi malasakit center, ha? Oo. May malasakit yung totoong center. malasakit ng tao. Ayun. Kasi pwedeng may malasakit center pero walang malasakit. O, di ba? So, yung tunay na malasakit na pera ng bayan to, kailangan may listahan ako. Kung ito man ay tungkol kay, sino nga yun? Si Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Abay, meron ka naman talagang na nakalagay doon. Hindi naman ito pwedeng ganito lang. Tama. Kailangan meron Oo kang... naman, dapat naman maayos, di ba? Oo. Di ba tanda mo, nung na-inlove ka pa at may girlfriend ka, nang gagawa ka ng diary. Kailan kayo unang nagkita, tinatago mo yung unang napkin ng kumain kayo. Ganun din ang confidential funds. Dapat iyan mo rin. As head of office, dapat nagsiset ka ng internal controls. Na andun yun sa guidelines. At uulitin ko po, ang malasakit bilang lingkod bayan. Oo, kasi ang ginastos mo is pera ng bayan. Yun. Yun di ba? So, dapat, ano mo yun, maging maayos ka. Oo, kaya nga nagugulat tayo pag sinasabing hindi ko po alam. Kasi ako po ay ganito lang. Hindi ko po alam. Teka, nasaan ba tayo? Oo nga eh. Nasa public ano ba tayo? Oo nga eh. Unqualified ka ba? Ano ba nangyayari? I swear, may medyo pabalik-balik ka, pero may pupuntahan to. Okay, so after mo mag-audit, nagawa ka ng report and everything, when it's not good, kunwari, failing grade, may kailangan siyang, may na-prove ka na, okay, may ano dito, may corruption dito, or merong fraudulent, or kulang, or something. Anong next step? Kakasuhan siya ng ombudsman? Okay. Oo. Uulitin ko ulit. They return the money? Depende kasi nga sa type ng audit. I see. Kung financial audit, bubuuin natin yung financial statement ng buong bansa and then mag-express tayo ng mga opinion, 'di ba? I see. And then merong makahulugang paghihimay ng mga financial information. Ayan. Makahulugang paghihimay. Meaningful. Meaningful, yes. Tapos, on the other hand, yung sinasabi mo at mas interesado ka, paano kung merong fraud or may corruption? Yes. Oo. Meron tayong tinatawag na interagency agreement between the Office of the Ombudsman, Commission and Audit, and other agencies. So, bahagi nun, meron silang agreement na yung audit report, yung fraud audit report, ididiretso sa Office ng Ombudsman. Okay. At sila ang gagawa ng fact-finding. Ayan. I see. Tapos, on that basis, kapag halimbawa sa fact-finding nila, meron tayong tinatawag na prima facie, tutuloy nila sa kaso. Ayan, medyo mahaba yan. Mahaba nga. Ang lagi kong ang comparison, nag-audit ako ng isang agency, buntis ako sa bunso kong anak. Oh my. Nung umabot sa Supreme Court, parang 14 years old or 18 years old na yung anak ko. Totoo ba? Walang biro. Oh, wow. Grabe. Kaya naiinggit ako sa ibang bansa, di ba? Nung nasa UN ako, a matter of a year, na ibalik pati yung proceeds. Isip ko naman mga kahit 6 months lang or something. Wala tayo sa Pilipinas noon. Baka nasa ibang planeta. So, 15 years umabot, no? Yung mga ganun. Grabe. Paano na yun? Tawag nun, kapag nangyayari yan sa'yo, may appeal process pa rin di ba? Hindi pinasa na ibang tao na nag-handle niyan. Ipapasok sa ombudsman. Sa ombudsman na. Kami, ipipresent na lang kami as witness, state Tatlong witness. presidente na yun, bale, no? Totoo. So, at kung minsan nadidismiss, di ba? Maraming mga audit reports ang nadidismiss. Maswerte ako dahil base sa aking pagkaka-recall, 2 hanggang 3 audit reports yung nakatawid hanggang Supreme Court. Wow. Grabe. Paano kung sobrang obvious? So, pupunta ako dyan sa Mary Grace Piatos, parang hindi ko naman kailangan maging expert in audit. Siyempre, may due process, di ba? Yun nga yung, sabi ko dapat nag-aral na lang ako ng pangungulam. Kasi yung kulam, pag-pick mo ng doon na agad, diba? Na lang. Okay na agad yung dito talaga, wala, may due process meron tayong tinatawag na audit evidence, meron ding tinatawag na legal evidence. No? I see. And kung minsan, ang challenge, yung auditor,
hindi siya masyadong nakakaintindi ng elements of the crime na kailangang ma-establish during the prosecution. I see. On the other hand, yung ombudsman naman at yung yung sandigan, minsan naman nahihirapan silang umintindi nung technicality ng audit report, ano? Oo. At sa haba ng proseso, yung nag-retire ka na, saka ka tatawagin para magtestigo. Makalimutan mo na yung report. Oo. So magkakaroon ka ng inaccuracies pa nag-testify Tapos yung appeal process pa, di ba? Imagine ilang beses magpapadelay yung kabila. O, kami hindi nagpapadelay, yung kabila, delay ng delay, di ba? So hindi lang dun sa delays, but more of like meron din parang Tower of Babel situation na iba-ibang tao na yung nag-uusap kayo, information passed down to each other na iba-iba na yung Totoo. So napakahaba. Ang biro ko nga usapang medyo serious naman to. Ano? Talagang hindi na ako dapat nag-accountant. Nag-aral na lang ako ng pambabarang. Kasi immediate, pag nakita mong, oops, nambulsa siya ng pera, tusukin mo yung bulsa. Oo, tapos na. Oo nga, wala na eh. Pero yun yung I think parang frustrating. Di ba ang saya? Frustrating sa taong bayan kasi parang nung ni-reveal nga yung mga AR na yan, parang it was sobrang clear na parang, alam mo yun, parang okay, ang medyo lokohan na to. Okay, hindi ko masabi totoong word na ginagamit ko. Hirapan ako. Diba? So parang, so if we're following due process talaga, there are ways talaga to like delay it and tagal and mamaya-maya. Pero kailangan, di ba? Yeah, kasi democratic tayo, meron tayong pagpapahalaga sa rule of law, kailangan. Ano? Pero tingnan mo, at eto siguro i-highlight ko lang, alam mo yung hirap ng auditor? Di ba? Red, ano? Sangkaterbang vouchers yung ani mo. At hindi tayo katulad sa ibang bansa na pipindutin mo, lalabas yung record. Tama. Hindi pa uso ang COVID, nakamas na kami. Okay, pupunta ka alikabok. sa bodega, Oo. hahanapin mo yung voucher, tapos magbabouch ka. No? The moment na nag-review ka ng vouchers, alam mo, minsan, hindi ka makatayo kasi i-start mo pa lang, ayaw mong ano yun, no? So, posibleng nakamiss ka ng kain, etc. Tapos ito yung malupit. Naandun ka na sa proseso ng audit mo, biglang ipatatawag ka ng House for congressional hearing, oversight, di ba? So, ipaprocess mo na naman yung dokumento, isi-xerox mo na naman yon, pupunta ka doon, makikinig, tapos aaway-awayin ka, di ba? Sisigaw-sigawan ka, di ba? Okay, etc. Tatakutin ka rin, di ba? Tatakurin ka rin naman ng ahensya, ano? So, in other words, matapos yung, doon na talaga tumitira sa opisina. At ito walang over no? Doon na naglalaba, doon na kumakain, doon na natutulog. Ang biro ko nga, hindi na nga nakapag-asawa ng dahil sa COA, di ba? Ang malupit, pag nakita mong nadidismiss yung audit report, di ba? Lalo-lalo na kung sasabing insufficient evidence, ano? Parang gusto mong tanungin, para din sa relationship, ano, saan ako nagkulang? At saan ako nagkulang? Pero ang mahirap dito, two-way Parang sa relationship, kahit na makita mong dito ako nagkulang, ito lang yung kaya mong gawin, hindi mo kayang panghawakan yung ibang punto de vista, yung ibang istorya, di ba? Exciting, di ba? Ay, nako, ang dami pala. Oo. So many things to take in. Na-realize ko lang, minsan naaawa ako sa accountant ko kasi nahihirapan na siyang maghanap-hanap ng mga resibo. Ang dali pala ng trabaho mo eh. At magpasalamat ka pag mahigpit ang accountant mo. Oo nga. Tinutulungan ka niya. O, bigyan mo siya ng regalo, ha? Sige na. Shoutout sa accountant ko. Oo. Hello, kaway-kaway sa accountant mo. So, we're down sa last 10 minutes natin. Pag-usapan natin yung senatorial bid mo. Why? Ba't mo gusto tumakbo sa senator, legislator? Yung 27 years ka na naglingkod ka sa gobyerno, minahal mo na yung gobyerno Parang kahati na ng buhay mo. And these days, yung mga pangyayari ngayon, is something na para bang nagtutulak sa yung kalimutan mo na yung bayan mo. Ano? But I can't. I can't. Hindi ko kaya. Kasi naglingkod ako ng 27 taon. At parang unti-unting nawawala yung pag-asa, di ba? Yes. Na para bang, teka, totoo ba ito? Meron kang hinihintay na lumabas na procurement law. May hinihintay kang lumabas na modernization ng audit, ano? Oo nga. Pero pag tinignan mo, sinong committee ang hahawak? Di ba masakit sa banks? Yes. At pag-uusapan natin, sino bang nananalo, no? Yeah. Ngayon, Red, pag 27 years kang nagmahal sa gobyerno, hindi ganun kadaling ibigay yung pag-asa. Okay. Yun yung ginagawa ko. Kaya nga nung una, ang aking purpose, simple lang.
turuang mag-budget. Hindi ka ba nagtataka, Red? Ngayon, ang laking usapin ng budget, Oo nga eh, di ba? grabe nga eh. Oh, di tuwang-tuwa na ako. Yeah, oo. Ngayon lang siya napag-usapan ng ganito. Dati parang wala lang eh, di ba? So Oo. sa mga nagsasabing hindi ako mananalo, hello, salamat sa challenge nyo, di ba? Pero take note, Yeah. yung sinabi kong plataforma, pag-aralan ng budget, pasok na pasok ngayong taon. Kailangan na kailangan siya. Sigurado ako, Oo. habang buhay niyong pasasalamatan ang lahat ng nagtutulak ng usapin tungkol sa budget. Kasi Apektado lahat. Ang budget ng bayan, connected Yes. sa budget ng bulsa nyo. Yes, oo. Talaga. As in, di lang siya improvement sa way of life natin. I think way of life din ng future na mga anak natin, may baby, anak natin, wala mang anak. Bibiruin niya Aso, kita. dalawang aso. Yun, di ba? Para sa future natin. No? So, kapag napag-usapan ng off-air, sabi mo, one and done ka. Kapag nanalo ka, okay. Pero pag natalo ka, di ka na rin tatakbo ulit. Anong statement yung try mo sabihin? Sa akin kasi, itong kampanyang ito kakaiba sa lahat ng kampanya. Sobra. Iba-iba diba? na talaga. Tumakbo ka nang wala kang pera. Tama. Katangahan yan, di ba? Tumakbo ka nang Wala wala kang billboard. Wala kang partido. Oo, wish ko lang marami akong billboard. Pangatlo, wala ka nang pera, panay panghingi ng donasyon at panay solicitation, di ba? Yung mga tipo pang, pahingi mo ng tarpaulin at pagkatapos magbigay ka ng isang sakong bigas. Tapos ako sasabihin ko, kalimutan na natin yung tarpaulin, yung bigas na lang. Yes. And doing so, sa tingin mo mananalo ka, di ba? Yeah. So sa akin, kahit hindi ako tumakbo, talo ako. Okay. Di ba? So at least, tumataya ako. May iba pong alternatibo, may iba pong choice, at may pagkakataon pang baguhin ang ating hinaharap. Yeah. So, bakit hindi na ako tatakbo just in case matalo ako? Kasi magiging takot ako. Baka katulad na rin nila ako, naghahangad lang ng power. Tama. At baka hindi ko na kayang harapin ang sarili ko. First and foremost, lingkod bayan po ako. Yes. 27 years akong naglingkod bayan. Doon lang masaya na ho ako. At masayang masaya ako kung tutulungan niyo akong manalo, di ba? Yes. Pero kung hindi, mananalo ako. Ang lakas ng loob. Confident, kahit walang confidential fund. Meron akong last quick question bago muna. Since, yun nga, auditor kayo and everything, well, dati rin sa ex-commissioner ng COA, it's a very, hindi ba siya parang proseso na you'll gain enemies? So, mahirap ba? Like, do you receive any kind of threats or any kind of trolling or any kind of against you, lalo na sa family mo and everything? Oh, marami hong threats, maraming kaaway, maraming galit, at marami talagang ayaw akong manalo. Yes. Pero, ako magaling mangulam. At kung sasamahan niyo ako dito sa ating ginagawang pagpapakilala, salamat sa pagkakataong ito kung saan mas naging lighter yung side ng ating diskusyon. Hindi ko iniisip yung ang biro nga nila, do not think of your enemies. Think about your friends and relatives kung tatakbo ka sa posisyon ng gobyerno. Bigyan nyo ng last suggestion ng New Year's resolution ng ating mga politikong na nakaupo pa the next term. Sa mga nakaupo pa, ang New Year's resolution na suggestion ko sa inyo, magpakatotoo kayo. Wala nang lokohan. Walang lokohan. Gamitin ng tama ang pera ng bayan. Yes. Thank you so much, ex-Commissioner Heidi Mendoza. Now, senatorial candidate pala, no? Thank you so much din sa mga nanood ng Medyo Serious Talk Show. We are on at Tuesday. At kung wala kayong TV tulad ko, punta na kayo sa YouTube, type nyo Medyo Serious Talk Show. Madali lang siya. Okay? Andiyan yung mga panood nyo. Mapanood nyo pa ulit-ulit. Ulitin nyo yung mga clips na gusto nyo. Like, subscribe, mag-comment kayo kung anong tingin yung opinion. Thank you so much, ma'am. Maraming salamat, Red. I appreciate enjoyed this. Salamat sa inyo. Salamat sa mga nakikinig at sumusunod sa iyong programang Medyo Serious Talk.